song, God is for us. Ito po ay compose ng ating iglesia. Sabi dun sa song, all my fears, all my worries, my cares, I place it in your hands. Because I know and I'm sure in your love I am secure. Amen. Sabi sa John 14, verse 1, do not let your heart be troubled, says the Lord. Ayaw ni Lord na nahihirapan ka. Ayaw ni Lord na troubled yung puso mo. Amen. Ano pang sabi doon? Trust the Lord and trust in me also. Amen. May pagsubok tayong dinadaanan, hindi po nawawala yan. Pero ano yung gusto ni Lord? Magtiwala tayo sa Kanya. Na ano man yung situation ng buhay natin, yung Diyos natin ay mabuti, yung Diyos natin ay tapat. Amen. Kaya ano man yung pinagdadaanan natin, kayang-kaya natin dahil yung Diyos natin ay dakila, ang Diyos natin ay tapat, at siya ay mabuti sa ating buhay. Amen po. Amen. Amen. Sige po, tayo umawit ng puno ng pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Know and I'm sure in your love I am free.
Tagapagligtas ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi ay magsasabi na ang ating Diyos na si Kristo ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Glory to you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah! Patuloy na makita ka namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas sa umagang ito, Panginoon. Patuloy na kumilos ka, O Lord. Baguhin mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong pag-iibig at ng iyong presensya, Panginoon. Marami pong salamat, O God. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo na manatili sa presensya ng Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, at sa bawat tao, Lord God, na naririto, Panginoon. At patuloy natin na ipanalangin ang ating bansa na pangungunahan ni Sister Jenny Lynn. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Holy Spirit, we welcome you in this place. We glorify you, Lord God. We honor your presence, Holy Spirit. Panginoon, we ask for salvation, O God, sa buong bansang Pilipinas, Lord God. Tulungan mo po ang bawat mamamayang Pilipino na makatalikod at patuloy na umiwas sa kasalanan na naglalayo sa'yo, sa kasalanan na nagiging hadlang para makamit namin yung salvation na binigay mo sa amin ng libre, na binigay mo sa amin ng buong puso, Lord God. Nawa, Lord God, ay makita ng buong Pilipino yung sakripisyo ni Jesus Christ upang maibigay sa amin yung salvation na to, Lord God, at pahalagahan niya yung ginawa ni Jesus Christ sa cross, Lord God. Panginoon, salamat po dahil patuloy na hinihiling namin yung obedience, Lord God, ng puso ng bawat isa. Yung obedience sa pagsunod sa iyo, Lord God. Bigyan mo po kami, Lord God, ng puso na nasasaktan every time na nakakasuway kami sa iyo. Every time na nagkakasala kami. Yung puso na nagsisisi agad. Pag tuwing kami nagkakasala, tulungan mo po kami, Lord God, at patawarin mo kami sa mga panahon na naging disobedient kami sa iyo. Tulungan mo po kami na makabangon, Lord God, at makabalik sa iyo sa mga oras na ito, Lord God. Kung may nakikita ka man sa amin na nahihirapan, na sumusuko, na nalalamig sa pagmamahal namin sa iyo, Lord God, tulungan mo kami na makabalik. Ikaw lang po, Lord God, yung pag-asa namin upang makabalik sa iyo, upang mag-alab muli, upang magkaroon ng puso na masayang sumusunod at naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Patuloy, Lord God, na dinadalangin ko yung government of the Philippines, yung mga leaders, Lord God, na namumuna sa amin mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang posisyon. Tulungan mo po sila, Panginoon, na magkaroon ng puso na masunurin, Lord God, na gawin kung ano yung tama, Lord God, para sa mga mamamayang Pilipino, na gawin kung ano yung mga ipinangako nila, na mga magagandang bagay sa mga mamamayang Pilipino upang mapabuti yung bansang Pilipinas, Lord God. Alisin mo po, Panginoon, yung greediness, alisin mo po yung pagiging sakim sa kapangyarihan, sakim sa lapi, Lord God, at palitan mo po ito ng pagsunod sa kalooban mo, Lord God. Pinadalangin ko rin po, Panginoon, yung aming mga workers, Lord God, na patuloy na nagsusumikap sa kanilang mga trabaho, sa kabila ng mga paghihirap na nararanasan nila sa trabaho, Lord God. Bigyan mo sila ng masayang puso at mas makita nila yung blessings ng kanilang trabaho kaysa sa mga hardships na nararanasan nila, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-provide mo sa amin. Salamat, Panginoon, at dinadangin ko rin po yung unemployment, Lord God, yung mga unemployed persons na makakita ng trabaho na nararapat na sa kanila, Lord God, kung saan yung passion nila ay nandun, Panginoon.
upang maibigay nilang best nila, Lord God. Ikaw nga po, Panginoon, yung maging gabay nila upang makamta nila yung trabahong ito, Panginoon. Dinadangin ko rin po, Panginoon, sa iyo at nilalapit, Lord God, yung ekonomiya ng Pilipinas na patuloy na bumabagsak, Lord God, yung inflation rate na patuloy na tumataas, Lord God, yung mga bilihin, Lord God, naniniwala kami at nagtitiwala sa iyo, Lord God, na ikaw yung great provider namin, na gagawan mo ng paraan para makaahon ang buong Pilipinas sa nangyayaring ito, Panginoon. And also, Lord God, I pray for protection, Lord God, sa calamity na nararanasan sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa mga calamity at disasters na paparating pa, Lord God. Please protect us, Lord God. Naniniwala kami at nagtitiwala sa iyo, Panginoon, na lagi ka naming kasama at hindi mo hahayaan na may mangyaring masama sa mga anak mo, Lord God. Ikaw nga po, Panginoon, yung patuloy na mag-protect sa amin, patuloy na maging sandigan namin, maging kalakasan namin, at ihanda mo kami sa lahat ng mga kalamidad na ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong awa, sa iyong habag sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagmamahal mo, Panginoon. At nagpapasalamat ako, Panginoon, sa katuparan ng lahat ng panalangin namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayong umupo lahat. So, ayun, konting announcement lang po. Lagi po natin panatiliin ang kalinisan sa ating iglesia, lalo na po yung mga gumagamit po ng palikuran, ay panatiliin po natin na malinis ito. So, ayun, konting announcement lang po about sa ating church bonding and or water baptism, na hanggang mamaya po yung ating payment para po sa mga sasama, pwede po tayong makipag-ugnayan sa ating mga leader. Ito po ay may bayad na 250 po. And sana po natin na magkaroon po ito ng dagdag para po sa ating cottage at saka po sa food po is pwede po tayo magdala-dala po ng kanya-kanya nating pagkain para po at pagsama-samahin para po ay may pagsaluhan tayo. So ayun po, para po sa ating pledge sa aircon po, kung sino po yung nais na magbigay para po sa pagbabayad ng ating aircon, ay pwede po natin ilagay ito sa ating mga sobre para po alam po namin kung ito ay para sa pledge or sa offering para sa iba sa ating church. And then tinatawagan ko lang din po yung magme-message sa ating tithes and offering na si Sister Rose Ann. Ayan, hello po. Ayan, dumako na po tayo sa ating tithes and offering. Sabi po dito, why tithing is the first step into ministry? Kasi daw po, paying our tithes is our first step towards understanding God's pattern for ministry. Ang pattern daw po ng Diyos para sa ministry natin ay ang mga Levita. Di ba po yung mga Levita po, pasensya na po, nasisilaw ako. Yung mga Levita po kasi, hindi sila nagwo-work. Ang work nila ay paglingkuran po yung templo or yung iglesia ng Lord. Kaya po dapat din daw po, ganun daw po yung ginagawa ng ating mga minister na nandito sa church. Lalong-lalo na po yung ating mga pastor at mga pastora. Ayun po. Sabi pa po dito, ito daw po yung pattern na itinakda ni Moses. At ito ang pattern na ginagamit ng mga bagong church ngayon. Yung sa ibang church po, kung makikita natin, hindi po talaga nagtatrabaho na yung mga pastor and pastora nila. Sinusustain na po ng church yung mga pangangailangan po nila. Kasi po, mga pastora po natin, tsaka yung mga pastor natin, nagwo-work pa po. Si pastora, si Pas A, si Pas J po, nagwo-work pa po sila. Hindi po sila full-time na mga pastors po sa ating church. Kaya po, pwede po natin silang tulungan sa pamamagitan po ng ating tithes and offering. Sabi po dito, sa Deuteronomy 14:22-23, kukunan ninyo ng 10 bahagi ang inyong ani taon-taon. Ang 10 bahagi ng inyong ani, alak, langis, at mga panganay ng inyong mga alagang hayop ay doon ninyo kakanin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh upang siya'y inyong maparangalan. Alin daw po yung dadalhin natin?
yung mga ani po natin taon-taon, yung mga ikasampung bahagi po natin, dapat po binibigay po natin ng buo sa church. Hindi lang po para matugunan yung mga pangunahing pangailangan ng church natin, yung kuryente, yung tubig po. Pati na din po masustain po natin yung mga nagtatrabaho po sa ating church. Lalo na po ang ating mga pastor and pastora, yung mga ministry po. Pwede po tayong maging tapat sa ating pagtatites para din po sa kanila. Para din na po sila mahirapan at maging full-time na po sila sa ating church. And ayun po, para din po sila po kasi yung nagpe-pray sa atin. Hindi nyo lang po alam, palagi po tayong pinagpe-pray ng ating pastora. Iniisa-isa niya po yan. Ayun, and thank you, Pas, dahil po doon. Kaya po tayo, gawin din po yung part natin para i-bless din po sila kasi bine-bless nila tayo kahit hindi po natin alam. Ayun po, sige po, itaas po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, Panginoon. Lord, patuloy na itinataas namin sa iyo, Panginoon, ng buong puso, Lord God, yung aming mga tithes and offering, Lord God. Patuloy, Lord, i-bless mo nga po, Panginoon, yung mga tao, Panginoon, na patuloy na nagiging tapat sa pagkakaloob sa iyo, Lord God. I-bless nyo rin po, Panginoon, yung aming mga pastors, Panginoon, yung mga ministers, Panginoon. At patuloy, Lord, na ibagsak mo, Panginoon, yung nagsisiksik, nag-uumapaw na pagpapala, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord. Patuloy na mapapurihan ka po, Panginoon, sa aming mga kapo. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun po, pwede na po tayong lumapit sa harapan at ilagay po natin yung ating tithes and offering. Attendance lang ako. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Kamusta po kayo? Mabuti. Mainit po ba? Ayan. Buti na lang nasa aircon tayo ngayon at kayo malapit na yung swimming natin. Yan Sama po tayong lahat. No, minsan lang to sa isang taon. Ba kaya naman? Minsan lang tayong magsama-sama. By the way, may mga bago po tayong kasama. Taas nga po kami. Sorry, hindi ko nakilala yung... May mga kasama po tayong bago. Bago ba sila? Or naka-attend na sila dati? Hi, ano pangalan mo? Nahiya siya. Okay lang. Ha? Marco. Ayan. Hello. Magkakapatid mo ba sila? Or... mga nahayuan. Hello. Siya... Umattend ka na dati, hindi din. First time mo din, ha? Umattend na siya dati. Oh, okay. Si Marco lang yung bago. Welcome, welcome. Tsaka si Kuya, anong pangalan niya? Ian. Ayan. Welcome po natin sila. Tsaka si anong pangalan mo? Mika. Ayan. Mika, hello. Ayan, andito ulit sila. Okay, si anak, nabati ba kita? Bago ka ba? Hindi. Ha? Hindi. Oh, sorry na. Kasi pag second service, parang mga bagong mukha sa akin yung mga And syempre sa mga nasa online, welcome po sa Rock of Ages. Mag-hi nga po dyan yung mga nasa online na nasa ng Tagaroa. Pati na rin yung mga bago. Ako po si Pas M. Pastora Myrtle sa mga hindi po nakakilala sa akin. At tayo po ay nasa part 2 na ng ating series. So nag-start tayo na nakaraan ng yung title ng series natin? Inside Out. Ba't natin pinag-aaralan yung Inside Out? Ano daw yung gusto ni Lord makita sa atin? Yung mula paloob, palabas. Diba? Objective po ng series natin. Ano po yung nakalagay dyan? Mabago mula sa loob. Ayan, maranasan na tunay na pagbabagong panloob na nagbubunga ng pagbabagong panglabas at makasama sa pagbabalik ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo na babalik si Jesus? Amen. Ano mangyayari sa pagbalik ni Jesus? Kukuhanin niya yung mga tapat sa Kanya at maiiwan, daranas ng matinding pagdurusa, yung mga hindi makakasama. So, sino gustong makasama sa pagbabalik ni Lord? Amen. Para makasama tayo, alam po natin na hindi nakabase si Lord sa panlabas na anyo. Hindi siya nakabase, mamaya papakita ko sa inyong video, pero yung panloob yung tinitingnan niya. Kaya yung message na to, inaayos yung pangloob natin.
kung sino tayo sa loob. Amen? Maliwanag po. So bago tayo pumunta sa part 2, pwede ko po ba anyayahan ng lahat na tumayo muna at tayo ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa part 1 ng series na to na Be Changed by the Unchanging. Thank you, Lord, for teaching us kung gaano kahalaga yung Word of God at kung paano kami mababago nito. Ngayon, sa part na ito ng series naman, Panginoon, Lord, pakita niyo po sa amin yung kabutihan mo, Panginoon, sa kabila ng mga ginagamit mo upang malantad sa amin yung panloob namin. In the name of Jesus. Lord, we pray na ma-open yung mata ng bawat isa, Panginoon, sa mga pagsubok, sa mga pinagdadaanan ng bawat isa sa ngayon. Ma-open po yung mata namin, makita namin yung kamay mo na kumikilos at ginagamit ang mga bagay na ito para sa ikakabuti namin. In the name of Jesus, oh Lord, hallelujah. I-expose mo po kami sa oras na to. Ilantad mo po kami, apocalypse mo po kami, Panginoon, sa oras na ito. Huwag mo po hahayaan na uuwi pa kami, Panginoon, na walang nabago sa amin. In the name of Jesus, hallelujah. Holy Spirit, i-transform mo po kami sa oras na ito, Panginoon. Bigyan mo po kami ng wisdom kung paano ma-apply kung ano yung mga matututunan namin. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon, at patuloy ka pong maluwalhati, Jesus Christ. Father God, mabalik ang mata ng bawat isa sa'yo sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sige po, tayo po ay makakaupo na. So may tanong dito, meron na ba kayong nakita na title pala natin muna is Be Changed by the Apocalypse. Mamaya lilinawin natin kung ano yung apocalypse na yan. Pero may tanong po dito, nakakita ka na ba ng nagandahan ka pero hindi pala ganon sa tunay na buhay? Yung ang ganda niya sa panglabas, di ba? May naalala ko, may nagkwento lang sa akin, sa Korea daw, madalas ganon. Hindi ko naman nilalahat, pero nakwento lang. May nakita daw sila na kapitbahay. Ang ganda-ganda daw niya. Tapos minsan lumabas, nagmamadali. Na, walang makeup. Nakita, ay, ito pala yung itsura niya sa totoo. Ayan, so may pa-video po tayo dyan. Okay, panoorin po natin to. Tingnan natin yung spiritual natin, baka ganito pala po tayo. Nagahang lang. Hanggang doon sa pangatlong tao, hanggang sa pangatlo. Oh, diba? Galing. Okay, thank you so much. Marami pa yan eh. Pero ano yung nakita natin, di ba? Ang layo, di ba? Hindi naman sa against tayo, no, sa pagpapaganda or sa pagme-makeup. Pero ang pinupoint ko lang dito, yung iba yung itsura niya talaga sa pinipresent niya. Tama po? Minsan kasi ganun tayo bilang tao. Gusto natin sa labas, sa panlabas, mabait tayo, di ba? Tama ba? Banal tayo. Tama ba? Gusto natin, maganda yung tingin sa atin ng tao. May nakalagay po dito. Gusto natin na maganda tayo sa mata ng Diyos at even in the eyes of God. Gusto natin maganda tayo sa mata ni Lord. Kaya tayo nagde-devotion, no? Makinig mabuti. Kaya tayo nagpe-pray. Kaya tayo gumagawa sa ministry. Kaya tayo sumusunod.
Kasi gusto natin maging maganda tayo sa mata ni Lord at sa mata ng mga tao. Pero, ano sabi dito? Hindi nalulugod ang Diyos dito dahil ang nais niya ay kagandahang inside out, na bunga ng pagbabago dahil kay Kristo. Ang gusto ni Lord, yung pangloob natin, na ginagawa natin yung mga bagay na yun dahil mahal natin si Lord. Amen? Dahil binabago niya tayo sa loob. Amen po? Amen. Yan yung purpose ng ating message. Meron pong mga ways para malaman natin kung paano ini-expose ni Lord yung inside natin. At ang word na pag-uusapan natin ngayon ay ang salitang apocalypse. Sino nakarinig na ng salitang apocalypse? Amen. Ano po yung naiisip natin sa salitang apocalypse? Ano po? Zombies. Ayan, dito po, apocalypse. Wala? Hindi niyo po narinig yung salitang eclipse yun. Ang galing ni ayan, okay. So, apocalypse, kadalasan, yun nga, parang end times, di ba? Yung nga, zombies, magugunaw na yung mundo. Akala ko din dati ganun. Pero ang meaning pala ng apocalypse ay, eto po. Actually, kung titingnan mo yung Bible mo, sige po, magbuklat tayo ng Bible. Sino may dalang Bible? Buklatin po natin yung pinakahuling book sa Bible. Ano yung nakalagay dyan? Iba-iba kasi tayo ng translation. Revelation. Sa iba? Pahayag. Sa iba? Ano daw? Sino may apocalypse na translation? Walang version ng apocalypse. Ayan, kay Tita Neng. Apocalypse. So ito po ay iisa lang ang ibig niyang sabihin. Whether apocalypse, revelation, pahayag, apocalypsis, ang ibig niyang sabihin ay, pakibasa nga po sa lahat ng nakakabasa, 1, 2, 3, isang pangyayari kung saan inihahayag ng Diyos ang katotohanan ng inside. Ito daw po ay isang sitwasyon o isang pangyayari kung saan pinapakita ng Lord kung ano yung nasa loob natin. Kaya po sa Revelation, kung mababasa mo lahat ng mga mangyayari dyan, sino nakakaalam na yung Revelation ay prophecy ng end times? Amen. Alam po natin yun, di ba? Mula Revelations 1 hanggang, chapter 1 hanggang 22. Tama ba? Hindi sure eh. Ayan, hanggang dulong chapter ng Revelation, ini-expose ni Lord yung mga tao. Nilalantad niya. Yung apocalypse, ang ginagawa niya parang pinapakita niya yung tunay na anyo ng mga tao. Nagigets po natin? Naiintindihan? Nakakaintindi nga po, magsabi ng amen? Ayan, yung di nakakaintindi, pag-explainin ko. Joke lang. Ayan, tatawagin ko. Ayan, gusto ko lahat nakikinig, para lahat po tayo makita natin kung ano talaga yung inside natin. Amen? Amen. Sino gusto lumabas na totoong maganda, totoong pogi? Amen. Okay. So, merong ginagawa, merong ebidensya na ang Lord ay nag-a-apocalypse sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon. Una, yung sulat sa 7 iglesia. Makibuklat po tayo sa Pahayag 2, 3 hanggang Pahayag chapter 2. Sunod-sunod po yan. Yung ilalagay po natin, hindi lahat ng 7 churches. Pero ipapakita lang po natin na sa bawat church, ini-expose ni Lord. Even, makinig po mabuti even yung church ini-expose ni Lord. Paano pa kaya kung wala tayo sa church? Magigets po natin. So, yung church muna, unahin natin. Ang mga sulat sa 7 iglesia. Tingnan nyo po to. Yung Church of Ephesus o Efeso. Pag makikita nyo sa Bible nyo, sa Pahayag 2:3, sabi dito, alam ko ring matyaga ka. Ito yung panlabas. Nakikita po natin, yung walang highlight, ito kasi yung naka-highlight, ito yung inside. Pero yung walang highlight, ito yung panlabas nila. Sa church nila, sa panglabas, matyaga. Tingnan mo ang katabi mo. Yan, tiyaga niya. Tiyaga niyan sa church. Mag-thank you naman tayo sa matsatsaga sa church. Ayan, mga nasa ministry, di ba?
Very good. Good job. Ayan. Nagtitiis ng maraming hirap alang-alang sa akin. Taas nga kamay yung mga may pinagtitiis ang hirap alang-alang kay Lord. Amen. Good job yan. At hindi ka sumusuko. Uy, lahat tayo, palakpakan nga natin yung bawat isa. Of course, kaya ka nandito, di ba? Kasi hindi tayo sumusuko. Subalit, eto na. Subalit, ano yung nasa loob natin, sabi ni Lord? Ano yung naka-highlight? Iniwan mo ang pag-ibig mo nung una. Sino yon? Si Lord. Pwede, hindi ko sinasabing lahat. Pero kung ganito tayo, gumising po sana tayo. Amen? Amen po. Wala lagi amen. Ayan. Okay. So, number 1 pa lang tayo. Ayan. Ini-expose po ni Lord yung love natin sa Kanya. Pwede kasing ginagawa natin lahat yan sa panlabas, pero yung loob natin, hindi na pala natin siya mahal. Kaya tayo nagre-reklamo. Ang dami namang ginagawa. Yun. Nag-react. Ang dami namang ginagawa. Ano ba yun? Patong-patong. Di ba? Ano ba yan? Nagpapatawag pa. Bakit may mga papasend pa ng natutunan? Di ba? Bakit nagagawa nating magreklamo? Kasi hindi na natin mahal si Lord. Wala na yung love natin sa Kanya. Okay. Meron na bang tinamaan? Isang arrow. Di ba? Meron pa. Next. Ito naman maganda, yung Esmirna, sa Pahayag 2:9. Hindi lang naman syempre laging pangit. Minsan, maganda naman talaga yung panloob natin. Kagaya po nito, alam ko ang mga kapighatian na dinaranas mo. Sino dumaranas ng kapighatian? Lalim, no? Ayan, pero alam mo yun, napipighati ka. Ayan. Tapos, alam kong mahirap ka. Sino yung nahihirapan? Ayan. Pwedeng financially, di ba? Mahirap financially, pwedeng mahirap na may pinagdadaanan ka kasi, merong emotional na paghihirap, merong mentally, spiritually nahihirapan. Pero ano yung sabi ni Lord? Pero alam ko kung ano yung inside mo. Mayaman ka talaga. Nahihirapan ka lang sa panlabas, pero alam ko yung kaloob-looban mo, ikaw, alam mong kompleto ka kay Kristo. Sinong ganon? Sino nare-realize yon habang dumadaan siya sa mga pagsubok? 'Di ba? Meron ako kasing mga may nakikakwentuhan ako sa inyo. Sa panglabas, parang nahihirapan, pero pag nakausap mo na, makikita mo na sa loob niya, kilala niya yung Diyos niya. Amen. Praise God. Praise God sa bawat isa. Next, meron pa. Ano pa yung nakalagay dyan? Sardis, Pahayag 3. Sardis muna tayo. Pahayag 3:1. Sabi dito, alam ko ang ginagawa mo. Kagaya ng ginawa ko kaninang umaga. Sabihin niyo po sa iyong katabi, alam ni Lord ang ginagawa mo. Ayan. Alam ni Lord yung ginagawa mo. Sabi niya, nakakatawa lang eh. Ang alam ng marami ay buhay ka. Diba? Sa outside, buhay ka. Ano yung buhay? In the spirit to. Sa mga bago pa lang, I pray na magets nyo to, pero kailangan nyo tong makita. Na pwedeng sa panglabas, maging buhay tayo. Ano yung buhay? Active. Ma-attend ng church. Diba? Alive, awake, palakpak, yeah! He is for us! Diba? Bongga, diba? Pero yung totoo, sa loob, patay na pala. Dead na pala. Hindi na pala nakaka-connect kay Lord. Kaya dinadaan sa palakpak. Dinadaan na lang sa, pero yun, alam mo yun? Ikaw ang Diyos! Pero yung totoo wala na pala. Di sinisigaw na lang, binawagayway na lang. Pero yung totoo, yung panloob, hindi na pala nakakonect kay Lord. Kinakausap po ba si Lord dito? Hindi pala siya nakaka-relate. Kaya yung ibang ginagawa, alam nyo, di nag-worship, nakikipagkwentuhan na lang, pag-praise and worship. Wala. Yung iba, titingin-tingin na lang na ganun. Diba? Yung iba wala na. Yung iba hindi na uma-attend. Bakit? Hindi na kasi nakakonect.
Susunod na lang napilitan. Dahil pinilit ni leader. Ay, ang kulit ng leader ko eh. Sige na nga, susunod na ako. Doon na lang sumusunod. Bakit? Kasi patay na yung loob. Nagigets po natin? Amen? May kinakausap po ba si Lord? Amen. Buhay pa, sumasagot sila. Kasi kung patay na, hindi nasasagot eh. Pastor, ano sinabi mo? Yung mga lutang dito, in Jesus' name, I pray for revival. Di ba? Amen? Next, ano po yung nakalagay? Philadelphia, pahayag 3:8. Ito maganda din. Ayan. Hinga na kayo dito. Hinga na. Ayan. Alam kong kaunti lang ang iyong kakayahan. Ayan. Sino dito yung alam mo sa sarili mo na mas magaling sila sa'yo? Yung parang nahihiya ka tumayo kasi ang gagaling nila pag nagtuturo sila, pag nag-lead sila ng cell group, galing nila. Mantalang ako, hindi ko pa nga maalala John 3:16, hindi ko pa kabisado hanggang ngayon, di ba? Di ba? Maghahayo ako, babasahin na nga lang yung 4SL, hindi ko pa mabasa, di ba? Parang alam mo yung weakness mo, di ba? Na alam mong hindi ka ganun kagaling compare sa iba. Pero sabi ni Lord, pero sinusunod mo pa rin ako. Pwede natin palakpakan yung mga ganun. Marami po sa ating ganito eh. Nakikita ko na, alam mo yun, kahit na hindi nila kaya, pero pag sinabi ng leaders, susunod sila, gagawin nila. Tapos pag hindi nila alam, magtatanong sila. Alam mo yun, nakakatuwa. Nakakatuwa yung mga ganong tao. Kaya sabi ni Lord, nakikita ko, tapat ka sa akin. Masaya ako. Hindi tinitingnan ni Lord talaga yung panlabas. Ang tinitingnan niya, yung panloob natin. Amen? Praise God. Okay. So, ito yung last yata sa sulat. Yan. So, ini-expose ni Lord. Unang example pa lang. Meron siyang pangalawang example na si Lord ay nag-e-expose o nag-a-apocalypse. Hindi pa to nangyayari. Ito yung Great Tribulation. Ito yung pangalawa, Great Tribulation. Sino po ang may idea kung ano meron sa Great Tribulation? Ayan, sa loob ng 7 selyo at 7, sino nakabasa na ng pahayag? Tulungan nyo nga po ako, mga nagbabasa ng Bible. Ayan. Ano po yung meron sa 7 selyo at 7 trompeta? Ano po? Yes, nagiging dugo yung mga dagat, yung mga ilog, ano pa po? Namamatay yung mga hayop. Ano pa? Tagutom, yes. Madaming pigsa, madaming salot. Poot ng Diyos. Amen. And sa mga nasa online, sasagot din po kayo Kasi wala akong time. Kung gusto nyo pong basahin to, basahin nyo sa Revelations, nandyan po yan lahat. Matindi po yung mangyayari sa Great Tribulation. Sino nainitan na? Amen. Sa Great Tribulation po, mas mainit. Naalala ko yung Mark of the Beast na movie. Yung nalalapnos na yung balat nila sa sobrang tindi ng init sa time ng Great Tribulation. Magkakaroon ng mga pigsa, yung mga malalaking hayop na salot. Ayan, basahin nyo na lang po. Magugulo yung universe, babagsak yung mga bulalakaw, magulo po talaga. Gugunawin talaga ng Diyos yung mundo. Totoo yun. Totoo po yun. Gagawa siya ng bagong heaven and bagong earth. So bakit niya hinayaan yun mangyari? Para ma-expose yung mga tao. Sabi po sa Revelations 9 verse 20, ang natira sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi. Ano yung pinakita niya? May mga tao na kahit na dumaranas ng matinding pagdurusa ng buong mundo, ay hindi pa rin tumatalikod. May mga taong ganun. Ilalantad ko kayo. Papakita ko sa buong mundo na karapat-dapat lang kayong parusahan. Dahil kahit anong kahabagan ang ibigay ko sa inyo, hindi kayo nagbabago. Sabi po dito, ganun pa din, hindi man lang sila nagsisisi. Pumapatay pa rin sila ng kukulam, nakikiapid, nagnanakaw. Ginagawa pa rin nila lahat ng ayaw ng Diyos.
Kaya sila ma-expose lahat sa Great Tribulation. Nakikita po natin na kumikilos ang Diyos. Amen? Nakikita po natin ito. Nasa pangalawa po tayo. Ngayon sa pangatlo. Una, sa sulat sa iglesia. Pangalawa, sa Great Tribulation. Pangatlo, sa kasalukuyang panahon. Pastora, kumikilos na po ba si Lord ngayon? Nag-a-apocalypse na po ba siya? Yes po, nag-a-apocalypse na si Lord. Unang-una sa mga churches. Tingnan niyo po yung nangyayari. Sino sa inyo nakakabalita na mga dati mong tinatangkilik na mga churches ay ngayon may mga skandalo, may mga crime sila, nakakulong yung mga pastors nila, leaders nila. Meron silang mga issues. Kagaya na lang nito. Next po. Ito, sample lang to, si TB Joshua, Hillsong, and Bethel. So ito, hindi ko na-elaborate ko na yung issues nila. Ayoko pong manira. Kayo po ang mag-research kung ano po yung issues nila. Pero God is exposing the churches. Pinapakita niya yung kasalanan na meron sa loob. Hindi pwede na ginagamit nyo yung pangalan ko tapos gumagawa kayo ng kasalanan. Ilalantad ko kayo. Nakikita po natin. So hindi lang yan. By the way, yun po yung dahilan kung bakit dito sa church natin, hindi na po tayo kumakanta ng new songs ng Hillsong. Baka nagugulat yung iba, mga Bethel songs, hindi na po natin kinakanta. Iba na po kasi yung paniniwala nila. So do your research. Pwede po kayong magtanong sa inyong mga leaders. And hindi lang sila, meron pa pong iba. So we should really be careful talaga sa panahon ngayon. Amen po. Paano mo malalaman nakakonect kay Lord? Yung pinapakinggan mo or pinapanood mo, Jesus is glorified. Amen. Si Jesus ang naluluwalhati at higit sa lahat, may totoong pagsisisi sa kasalanan. May repentance. Para sa akin, yun yung paano masasabi na okay tong na to, preacher na to. Tinuturo niya kung paano magsisi sa kasalanan at bumalik kay Jesus. Anything else na nag-glorify yung blessing, nag-glorify yung pastor, nag-glorify yung pera, hindi yun galing sa Panginoon. Amen? Puro blessing, hindi yun galing kay Lord. Amen po? Andiyan pa ba kayo? Amen. Number 2, nalalantad din ang korupsyon, krimen at mga kasalanan sa pamamagitan ng social media. Social media, meron siyang positive and negative side. And I think ito yung isa sa mga positive ng social media. Andaling makita yung mga gumagawa ng kasalanan. In a way, nagiging aware ang lahat. Tama po? Tama po. Kagaya ng example ko kanina, di ba ngayon, bawat barangay may CCTV? Tama ba? So sa CCTV, makikita mo agad, hindi lang sa social media siguro, pati yung technology. Di ba? Tama ba? Dati, pagka may nalaman kang krimen, tapos gusto mong kailangan may nakakita pa, kailangan may ebidensya, dadalhin mo pa sa Pero ngayon, pipicturean mo lang, huhuliin mo lang sa akto, di ba? Tama ba? Makukuha mo na agad. Expose. Kung ikaw mismo, kahit wala kang ginagawa, i-post mo lang sa social media, kakalat na yan na ito yung ginawa niyang kasalanan. Pero hindi ko yung tinotolerate, I'm just saying po na ganon kadali ngayon ma-expose yung kasalanan. Nagigets po natin, di ba? Pag nanonood tayo sa mga balita, ano yung mga nakikita natin sa balita? Ang bilis-bilis malaman, di ba? Na kahit nga hindi ka pa nanood ng balita, Facebook lang eh. Di ba? Makikita mo na yung mga nangyayari ngayon. Tama po? Yung mga dating hindi mo alam, ngayon nalalaman mo na. Di ba? Kahit sa mga artista, di ba? Dati manonood ka muna ng ano ba yung mga show na pang-artista? The Ball. Yung mga ganon, di ba? Yung mga talk show. Manonood ka pa bago mo malaman yung latest eh. Ngayon, yung Facebook, yung algorithm ng Facebook pagka may tinignan ka lang na isang gusto mong, halimbawa si Ayu, di ba? Tinignan mo lang, tapos puro Ayu na ilalabas sa Facebook mo, updated ka na sa mga nangyayari sa buhay niya. Tama ba? Kahit hindi sa ibang tao, halimbawa, sa mga kasamahan natin, sino sa inyo may ini-stalk?
Ang daling mag-stalk ngayon eh. Di ba? Tingnan mo yung story niya, tingnan mo yung, yung news feeds niya, yung timeline niya. Di ba? Tama po. Ang dali mong makita, ang daling maghanap ng ebidensya ngayon. Di ba? So, nai-expose, ang daling ma-expose. Ang daling ma-expose ngayon. Nagigets po natin? May reason yun. May reason. Bakit? Kasama pala to sa kalooban ni Lord. Nilalantad niya yung mga tao. Pinapakita niya yung tunay na anyo ng mga tao. Kaya ngayon nasasabi natin, ang sama na ng mundo. 'Di ba? Kasi nakikita mo ang sama na ng mundo. Ini-expose ni Lord lahat. Amen? May reason yun. Amen? Hindi ko alam kung meron sa inyong na-expose sa inyong mga kasalanan, may dahilan si Lord dyan. Meron kang tinatago, tapos nalaman ng iba, may dahilan si Lord dyan. Ini-expose niya talaga yan. Nilalantad niya talaga. Amen? Para makita yung loob natin. At para mabago ito. Amen po? Amen? Number 3, ito na nga yung mga ginagamit ng Diyos para malantad yung katatagan ng pananampalataya natin. Mga personal na pagsubok. Sino po sa inyo dumadaan ng pagsubok? May pinagdadaanan kang problema. Bakit ka kaya dumadaan dyan? Isa sa dahilan, baka eto po, ini-expose ni Lord yung inside mo. Sino ka kaya sa loob? Kasi pwedeng akala natin malakas tayo, akala natin magaling tayo, akala natin carry natin ang lahat. Kasi magaling tayo. Pero bakit dinadaan ka sa ni Lord sa mga sitwasyon na nakikita mo na wait lang, bakit parang ang weak ko? Bakit nahirapan ako? Bakit nanghihina ako? Bakit niya yan pinapakita para makita mo sa loob mo na yes, may mga kahinaan ka. Yes, kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Amen po? Kaya sino dito yung mga in-invite ng yan, mga in-invite yun, di ba? Mga in-invite ng mga kamag-anak, ng mga leaders nila. So, praise God sa mga nag-invite sa inyo. Kasi gusto nila na kayo'y magtagumpay dyan sa pagsubok na yan. Amen po? Amen? Kasi yan, may purpose yan. May purpose yung pagsubok na yan. Mabago yung loob mo. Amen? May tinuturo sa'yo si Lord. May tinuturo siya sa'yo. Next ay tukso. Ito na, yung tukso. Sino sa inyo ang laging tinutukso-tukso? Ano yung tukso? Hindi yan yung pangit mo. Hindi gano'n yung tukso na tinutukso ka sa kasalanan. Diba? Sino sa inyo, may mga pinagtatagumpayan ka, pero ulit-ulit kang bumabalik doon. Andiyan na naman. Ayoko na nga Bakit andyan na naman? Tapos iisa lang, 'di ba? Kasi yun yung ating pinagtatagumpayan talaga. Iba-iba tayo ng tukso. Tingnan mo yung katabi mo. Pwede yung tukso niya, walang effect sa'yo. Bakit kaya yung iba, hirap na hirap umalis sa bisyo. Ang dali-dali namang umalis sa bisyo Tingnan mo yung katabi mo. Ayan, mabisyo. Di ba? Yung parang, alam mo yan, ang weakness niya is bisyo. Nagda-drugs. Pwede rin, di ba? Hindi ko alam, di ba? Or nag-yosi, inom, di ba? Yun yung kahinaan. Ba't kaya, dali-dali namang, pangit ng lasa ng alak Ang pait, nakakaubo naman yung yosi Di ba? Mayabang tayo. Pero tayo naman, yung ating mga weakness, social media, maghapon magdamag, games ng games, TikTok ng TikTok, di ba? Wala nang inatupag, wala nang ginawa. Maghapon, ano yun? K-drama, di ba? Puro na lang inuutusan, di mautusan. Kasi lagi nanonood.
'Diba? Iba-iba tayo ng bisyo. Kaya huwag kang mayabang. 'Diba? Iba-iba tayo ng kahinaan. Yung iba naman, yung ugali nila, 'diba? Na talagang masama yung ugali, ma-pride, ayaw magpakorek, matalim yung dila, yung mga ganun ba? Inaayos tayo ni Lord. Amen? Ano yung tukso sa'yo? Sige nga. Sino may sagot na? Taas kamay. Yung hindi tinutokso ay, naku, si Jesus nga tinutokso eh. Ikaw pa kaya? How to be you po? Ay, kakampi pala, kakampi. Sige, taas kamay. Sino may mga tuksong pinagtatagumpayan? Ayan. O, honest tayo, honest. Pagka hindi mo alam, baka close kayo ni Taning. Baka yung buong pagkatao niya, joke lang, hindi naman. Okay, masasamang tao, eto na. Nilagay ko talaga masasama. Sabi ko, Lord, baguhin ko, gagawin kong ibang tao na lang. Pero hindi, masasama talaga. Bakit sila naging masama? Kasi wala ka namang ginagawa sa kanilang kasalanan. Diba? Alam mo yun, ang bait-bait mo naman sa kanila, di ba? Talagang super love mo sila, binibigay mo naman lahat ng gusto nila. Tapos, di ba, sinasaktan ka pa din nila. Parang gumagawa pa rin sila ng mga bagay na nakakasakit sa'yo, sa damdamin mo. Ayan, so may reason din po yan. Bakit hinayaan ni Lord mangyari yan sa'yo? Sa atin. Bakit hinayaan niya yan mangyari? May purpose yan. Ini-expose ni Lord kung sino ka sa loob. Kasi bakit? Yung mga bagay na yan, isa pa, bunga ng kasalanan. Ayan. Gumawa tayo ng kasalanan, syempre may bunga yun. Diba po? At yung bunga na yun, yun yung mga nangyayari sa buhay natin na hinahayaan ni Lord mangyari para makita natin kung sino tayo sa loob. Amen po. Pwede kasing as a Christian, pag dumadaan tayo ng pagsubok, umaalis tayo. Ayoko na nga sa church, aalis na ako, hindi na ako magde-devotion, hindi na ako magpe-pray. Tayo pa'y nakahamon kay Lord eh. Diba? Hindi na ako sige, hindi na ako magme-ministry. Diba? Tayo pa yung galit, diba? Pag dumadaan sa pagsubok, nakikita yung totoong love natin kay Lord. Kapag dumadaan, madaling mag-worship eh. Madaling mahalin si Lord pag may blessing. Pag may sahod. Di ba? Pag may pera. Di ba? Pag maayos ang lahat. Pero pag nagkakasakit ka na, patong-patong yung ginagawa mo, tapos dami pa, papatungan pa ng sangkatutak. Di ba? Doon nasusubukan kung totoo ba yung pananampalataya mo. Magpapatuloy ka pa rin ba? Kahit na dumadaan ka sa pagsubok. Amen po? Yung iba, pag dumaan sa tukso, konting kalabit lang sa'yo ng kaaway eh. Di ba? Sa church, magbabago na po ako. Di ba? Pagdating ng Monday, kinalabit ka lang eh. Tara, let's go. Di ba? Agad-agad. Di ba? Minsan tayo pa yung naghahanap. Wala bang, pumunta pa sa tindahan eh. Di ba? Ay, walang yosi, punta nga akong tindahan. Di ba tayo pa yung, wala bang bagong K-drama? Di ba tayo pa yung naghahanap? Di ba? So, hindi po gano'n, nasusubukan yung pananampalataya. Kapag may lumapit na sa'yo at nag-alok, pare, minsan ka lang namin makasama. Oh. Di ba? Tagay na. Di ba? Alam mo yun, doon nasusubukan yan. Tama po. Pagka may mga nang-iinis na naman yung mga bata, di ba? Nagkakagulo na naman sa bahay. Nilinis mo, tapos, wala pang 5 minutes. Ang gulo-gulo na naman ng lahat. Di ba? Nasusubukan tayo. Tama po ba? Pag may mga masasamang tao, nasusubukan yung ating pananampalataya. Kung hihinto ba tayo, magpapatuloy ba tayo sa pangarap ni Lord para sa atin. Nagigets po natin, o ngayon, nagkasala ka. Ngayon, dumadanas ka ng bunga ng kasalanan mo. Ano ngayon yung magiging reaction mo? O sige, dito na ako. Total, makasalanan naman ako eh. Sige, tatanggapin ko na lang. Sa impyerno na ako. Magpapaiwan na ako. Yung attitude natin, ganun. Diba? Hindi na ako magli-leader. Total, ganito naman ako eh. Ganito na ako habang buhay. Nakalimutan natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Amen? Nandyan po ba ang lahat?
Amen. Nakikita. Kaya tayo dumadaan dyan. Pinapakita ni Lord kung totoo ba yung pagmamahal mo sa Kanya. Amen po. Amen. Next po, ano yung sabi dito? Huwag niyo akong aakusahan na hindi ako matuwid sa aking paghahatol. Meron pong judgment day. May judgment day o araw ng paghukom kung saan lahat ay haharap kay Jesus Christ. Jesus is our judge. Ngayon, pag sasabihin niya sa atin, sa impyerno ka pupunta, hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, naglingkod ako. Lord, lagi ako sa church. Lord, naghahayo ako. Lord, nagme-ministry ako. Kasi ngayon pa lang ini-expose niya kung sino talaga tayo sa loob. Papakita niya sa ating lahat na deserve natin ang impyerno. Nandiyan po ba ang lahat? Hindi ka madideceive. Hindi ka makakalaban. Hindi mo maipagtatanggol ang sarili mo sa araw ng paghukom. Makikita mo sa sarili mo, deserve mo ang impyerno. Sa dami ng kahabagan, sa dami ng tsansa, sa dami ng kabutihan na binigay sa'yo ng Lord, sa dami ng pag-expose niya sa'yo, hindi ka pa rin sumunod. Malalaman mo at the end, I deserve this. Buti na lang sa oras na to, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Dahil gusto niya tayong mabago from the inside out. Amen? Amen? Amen po? Amen. So ni Lord, transparency. Hindi ka makakapagtago sa harap ng Panginoon. Hindi ka makakapag-deny. Kung gusto mo ng relasyon sa Panginoon, magpaka-honest ka, maging sincere ka, maging totoo ka. Babaguhin ka ng Panginoon from the inside out. Amen? Amen. So next po, ano po yung nakalagay dyan? Ang apocalypse ay babala ng Diyos upang tayo ay magbago inside out habang may oras pa. Kaya pag tayo ini-expose ng Panginoon, maging maganda sana yung attitude natin. Pag may pagsubok ka, ina-apocalypse ka ni Lord. Thank you, Lord. Sino may pagsubok? Thank you, Lord. Sige nga, thank you, Lord ka nga. Thank you, Lord, sa pagsubok. Diba? Ina-apocalypse niya tayo, diba? Thank you, Lord, sa mga taong masasama. Ina-apocalypse niya tayo. Ang hirap sabihin, diba? Ang hirap sabihin, salamat sa... magpapasalamat ako, sinasaktan ako. Magpapasalamat ako. Mamaya may kita natin yan. And thank you sa mga bunga ng kasalanan. Salamat sa consequence, kasi na-expose tayo. Amen. Next po, ano ba yung dapat natin gawin? Ayan, sino sa atin ang gustong matagpo ang matuwid sa pag-apocalypse ng Panginoon? Paano ang gagawin? Una, magpa-apocalypse. Ito lang naman po pala, dalawa lang. Magpa-apocalypse sa Bible at kay Jesus. Unang-una sa Bible. Kasi pag tayo nagbabasa ng Bible, sino may Bible reading? Sino wala? Siyempre, hindi sila aamin, no? Para sa mga wala, makinig po kayo mabuti. Yung Bible po natin, para yung salamin. Sino mahilig malalamin? Oh, bakit? Minsan natatawa ako. Nakasakay ako sa kotse, tapos nagagawin ko agad. Nag-aayos ng sarili, hindi niya alam na may tao sa loob. So, sobrang hilig mag-ayos ng itsura. Bakit mo natin inaayos yung itsura natin? Oh, para maayos, di ba? Para presentable tayo, di ba po? Sa pagbabalik ni Lord, dapat nag-aayos din tayo. Amen? Wala tayong, haharap tayo sa Panginoon, napakadungis natin, di ba? Ewan ko na lang, makakapasa. Sabi nga sa Bible, di ba, sa banquet, the great banquet, hindi pwedeng nakadamit pulubig at tapos pupunta ka sa banquet ni Lord, di ba? Tama po ba? Ganon din, paghaharap tayo sa pagbabalik ni Lord, dapat maganda tayo, pogi tayo. Pero again, ayaw ni Lord nang nagpapanggap. Gusto niya yung maganda at pogi sa loob. Amen? So anong gagawin natin? Mananalamin tayo araw-araw. Bakit? Kasi anytime pwedeng bumalik si Lord. Diba? Pwedeng madaling araw. Pwedeng, sabi sa Bible, di ko alam kung nalagay, next series pala yun. Nakaano na ako sa next series.
Araw-araw dapat handa tayo sa pagbabalik ni Lord. Araw-araw tayong nananalamin. Kaya yung devotion natin, yung pagbabasa ng Bible, araw-araw din, hindi tuwing Sunday lang. Minsan Sunday, wala pa rin, di ba? Sunday na nga lang, hindi pa pupunta ng church. Di ba po? Araw-araw, nananalamin tayo. Ginagamit po yung Bible. Ayan, magpatama, magpabago, balikan nyo na lang Inside Out Part 1. At kapag ini-expose ng Lord sa Word, magpadurog. Di ba? Halimbawa, ito, Word of God din tong sinasabi ko, di ba po? Tama po ba? Word of God po ba yung sinasabi ko? Word ni Pastora? Word of God. Ngayon, kung tinatamaan tayo, mag-ouchie-ouchie ka na lang, pero wag mong i-deny. Hindi ako yan! Di ba? Huwag mo sanggain kung tinatamaan ka. Hayaan mo lang. Kasi inaayos ka ni Lord. Paano mo aayusin ng buo? Di ba? Kailangan madurog muna tayo bago tayo ayusin. Amen po ba? Amen? Nandyan po ba tayo? Sinong durog? Praise God! As in, maayos ka ni Lord, di ba? Amen po, magpabasag, huwag ka nang magmatiga. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo na ipaglaban yung sayo. Pagdating sa salita ng Diyos, talo ka. Kilala tayo lahat ni Lord, amen? At huwag nang pagtakpan habang nakikinig yung iba sa inyo, nag-e-explain sa isip. Pastora, kasi ganito naman, kaya po ako, kasi ganito po yun eh. Talaga namang may reason po ako kasi po, ang hirap ng trabaho ko kasi po siya naman talaga yung may kasalanan Diba? Huwag ka nang, sabi mo nga, huwag ka nang magpaliwanag, di ka magbabago. Diba? Labas ka ganun pa din. Number 2, ito na po. Wala na akong time. Ayan, kay Jesus, Galatians 3:26, basahin nyo na lang po. Pero ang ibig sabihin po nito ay mamatay tayo sa ating sarili. Ayan, ibig sabihin, pag dumadaan tayo sa pag-aapocalypse ni Lord, hindi tayo yung dapat na susunod, pero si Jesus. Amen. Sa pagsubok, pag dumadaan ng pagsubok, imbis na magreklamo, magrebelde, anong ginagawa pag dumadaan ng pagsubok? Umaalis, ayaw na, tumatanggi, nagbabackslide. Diba? Imbis na gano'n ang ginagawa, magpalakas tayo at magpatuloy. Ang ginagawa ni Jesus, lumalapit kay Lord at nagpe-pray. Amen po. Sino may mga pagsubok? May mga problema? Anong gagawin? Magpe-pray. Paano kung di pa rin nangyari? Kinabukasan, ganun pa rin. Anong gagawin mo? Huwag susuko. Ayan. Mag-pray ka pa rin. Pray lang ng pray, 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 pray. Do not give up. Diba? Pray until you receive. Amen? Amen. Kasi mangyayari yun. Amen po. Ayan, next, ano pa? Kapag may tukso, ano gagawin pag may tukso? Sure, ganun ba? Come on, let's do that. Diba? Tayo pa yung leader Diba? Pagka may ako pa, sige, ako maglalabas ng pera. Diba? Tayo pa yung nangunguna. Ano po gagawin pag may tukso? Lumayo ka, Satanas! Diba? Lumayo ka. Sige nga, pikit tayong lahat. Pikit. Isipin mo yung tukso na dumadali sa'yo. Isipin mo yung tukso. Ngayon sabihin mo, lumayo ka! Satanas! Ayan, amen. Ganyan dapat, Pag uwi mo sa bahay, sabihin mo sa katabi mo, ganyan dapat. Hindi lang puro sa church magaling. Sa bahay din, na-apply, ha? Ayan, alam nyo naman yung sarili nyo kung saan kayo nadadali. Next, ano pa? Sa masasamang tao, ayun nga, magtanim ng pag tayo ay sa sarili natin, ano nagagalit natin? Nagagalit tayo, nililista natin lahat ng mga nung April 12, di ba? Nakalista lahat yan, di ba? Yung mga ginagawa na, di ba? Tapos gaganti tayo, aawayin din natin. Talaga ba ganyan ang gusto mo? Sige, hihigitan ko yan, di ba? Di ba? Kakalabanin kita, yung ba yung gusto mo, di ba? Mas sige, di mo ako kilala, di ba? Gusto mo ba talaga ng laban ba? Laban kung gusto mo, di ba? Talaga nakikipag-away tayo, tapos gumaganti tayo. Talagang, alam mo yun, yung galit,
galit, hindi natin nire-release. Yun po ay sarili. Pero pag tayo ay kay Lord, tayo ay natututong magpatawad. We learn to forgive. We learn to give it in the hands of God. Kasi mas maganda pag si Lord yung gaganti. Totoo lang, di ba? Oo, kasi di ba may mga tao na kaya tayo lumalaban. Bakit? Kasi agrabyado tayo di ba? Feeling natin tayo parang hindi ko deserve yan, di ba? Kaya tayo nagagalit Pero pag binigay natin siya sa Panginoon, si Lord ang kikilos. At mas matindi. Mas matindi pag si Lord ang kumilos kasi tayo makipaglaban, di ba? At least may peace tayo. Amen. Amen. At magmahal. So yung magmahal na to, sa Love in the Last Days, again, hindi ibig sabihin ito na, ay okay, bati na tayo kahit binubugbog ka. Alam mo yun? To seryoso to Merong mga nasa abusive relationship, hindi ibig sabihin na magmahal, babalik ka doon, magpapabugbog ka, magpapasakit ka, verbally abuse ka, emotionally abuse. Diba? Hindi ganun yon. Ibig sabihin lang po nito na hindi ka na nakikipag-away, pero you learn to protect yourself, 'di ba? Iingatan natin yung sarili natin, pero hindi ka na makikipag-away, 'di ba? Pag magkatinginan kayo, okay. Pero hindi na yung magsusugod ka pa, 'di ba? Babalik mo pa lahat, 'di ba? Hindi na po ganoon. Amen po. Malinaw 'yon. Okay, kasi may mga kinakausap si Lord Tama po? Sino kinakausap ni Lord? Sino dumadaan sa 4? Ayan, ang bunga ng kasalanan, ito na po yung, pagsasarili natin, dinideny natin, di ba? Kasi ito pa yung pinaka-ayoko talaga sa lahat, yung sinasabi natin na sinusubukan lang tayo, ni Lord, ganun, sinusubukan lang yung faith ko, pero ang totoo, yan ay bunga ng kasalanan. Kailangan na nating putulin. Kailangan na nating ihinto. Hindi lahat ng pagsubok ay pagsubok. Yung iba, bunga ng kasalanan. Amen. Yes, tama. Yung iba, pinapalo. Ang kulit mo, 'di ba? Sige, danasin mo 'yan, 'di ba? Hindi para parusahan, pero para maligtas pa rin tayo, 'di ba? Napakabuti ni Lord. Kasi gusto niya na huwag tayong maiwan. Gusto niya na huwag tayong mapunta sa impyerno. Kaya minsan dumaranas talaga tayo ng bunga ng kasalanan. Pero sana I pray makalaya tayo sa deception. Mga nasa online o sa ating lahat, hindi mga pinagdadaanan natin, tingnan mo muna baka dahil sa kasalanan kung ba't mo yan dinadaanan. Amen po. Pag nakita mo na sasabihin niya ni Lord, sigurado, lalo na pag tinanggap mo si Jesus, sigurado, sasabihin ng Holy Spirit sa'yo yan. Ito kasing ginawa mo, kaya nangyari yan sa'yo. Umalis ka na dyan. Amen? Amen po. And there are times naman na pagsubok lang din talaga. Na okay ka naman, pero sinusubok ka. Pero wag mong hayaan na dinideceive ka ng kaaway, feeling mo sinusubok ka lang, tapos nagtutuloy-tuloy ka pa rin sa kasalanan. Di mo pinuputol. May iwan ka. Amen? Nandyan po ba tayo? Yan, magsisi tayo at maging banal. Huwag na nating i-deny. Amen po? Kinukorek tayo ng leader natin, kinukorek tayo ng Bible. Pag sinabing magpatama tayo, kung tayo yun, di ba? Alam nating mali, magpakorek tayo. Amen po? Kasi ito yung love ni Lord sa atin. And ito na po yung huling-huli sa conclusion. Sabi po dito, kapag ito daw yung ginawa natin, ayan, sa huling mga araw, malalantad ang inside ng lahat ng tao. Sino gustong magpa-apocalypse? Amen. Ayan. Pero yung nagpa-apocalypse nga, hindi naman nagbago. Sino ang gustong magpa-apocalypse at magpabago? Amen. Masarap bang magpabago? Wow, sana all. Actually, masakit po. Di ba? Tatanggihan mo yung sarili mo. Lahat ng mga ayaw mo, hindi mo nagagawin. Ay, lahat ng gusto mong gawin, hindi mo nagagawin. Di ba? Masakit yun, magpapabago ka. May kapighatian, di ba? Masakit yun. Tandaan nyo po, mga kapatid, mga Christians, ang tunay na Kristiyano, ang tunay na tumanggap sa Panginoon, ang tunay na mananampalataya, dumadaan sa pagtitiis.
habang nangyayari ang kalooban ng Diyos sa huling mga araw, may pinagtitiisan talaga. Pag hindi ka nagtitiis, buhay na buhay yung laman mo. Hindi ka namumuhay para kay Kristo. Hindi ka totoong mananampalataya. Hindi ka sumusunod kay Kristo. Si Kristo namatay. Tayo'y dapat mamatay din sa sarili natin. Pero kapag dinadaanan mo to, masakit lang talaga. Pero pag dinaanan mo to, tignan nyo naman po yung kapalit. Ilalantad ka niya, i-expose ka niya sa mga tao. Papakita niya sa mga tao na deserve mo yung langit. Kung kanina, papakita niya sa mga tao na deserve mo yung impyerno kapag di ka sumusunod, kabaliktaran naman yung gagawin niya. Kapag nagtitiis ka, kahit patago, walang nakakakita. Sakit na ng ulo mo, naglalabdan ka pa. Diba? Nagmo-monitoring dan ka pa, diba? Walang nakakakita nun. Nagpe-pray ka. Yung member mo, nagre-rebelde. Tapos ikaw umiiyak ka sa panalangin para sa member mo. Walang nakakakita nun. Alam mo yun? Lahat ng ginagawa mo yung best mo, wala namang nakakakita sa ginagawa mo. Sa lahat, I'm saying this to everyone, mga ministers ni Lord. Alam mo yun, di naman lahat nakikita yung ginagawa natin, di ba? Mga leaders, mga naglilingkod kay Lord, hindi lahat nakikita. Pero alam nyo, pagbalik ni Lord, papaalam niya sa lahat kung gaano ka naging tapat sa Kanya. Papakita niya sa lahat. Bibigyan ka niya ng gantimpala sa harap ng buong mundo. Dahil si Jesus, di ba yung magiging king nating lahat? Sa new heaven and new earth, papakita niya sa lahat. Ito yung mga anak ko na naging tapat sa akin. Nagtiis, dumaan ng kapighatian, alang-alang sa akin. Sabi dito sa huling-huli, Ginoo, kayo po ang nakakaalam ang sagot ko. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nanggaling sa matinding kapighatian, nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Iyan ang dahilan. Alam mo yon, sabi niya, papakita ko sa inyo na matuwid akong maghatol. Bakit sila nasa harapan ng templo? Bakit araw at gabi kasama ko sila? Bakit hindi sila magugutom? Bakit hindi sila mauuhaw? Bakit hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang init? Bakit ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila? Bakit ko sila gagabayan sa mga bukal na tubig na nagbibigay ng buhay? At bakit papahirin ko ang bawat luha sa kanilang mga mata? Bakit ko gagawin yan para sa kanila habang buhay? Dahil pinili nila ako nung nasa lupa pa lang sila, kahit walang nakakakita. Deserve nila yan. Ia-apocalypse ni Lord ang lahat ngayon. Sino sa atin ang gustong matagpuan dito? Sige po, tayo lang po tayong lahat. Sa oras na to, tingnan po natin kung paano tayo ina-apocalypse ni Lord. Sigurado lahat tayo meron. May pinagdadaanan ngayon. Yan ba ay pagsubok? Dumadaan ka ba sa pagsubok ngayon? Dumadaan ka sa tukso? Gusto mong maglingkod. Paano malalaman kung tukso yan? Makinig po kayo mabuti, iba-iba yung tukso. Gusto mong maglingkod ng dire-diretso. Pero dahil dyan, hindi ka nakakadire-diretso. Tingnan mo po yan. Ano yan? Yung bagay na yan. Ikaw ba'y nasasaktan? May mga tao ba nananakit sa puso mo ngayon? At ikaw ba ay dumadanas ng bunga ng kasalanan mo? Tingnan po natin lahat yan. Sige po, pikit po tayong lahat. Magpa-apocalypse po tayo kay Lord. Lord, i-expose mo po kaming lahat ngayon. Hindi para ma-condemn kami in the name of Jesus, pero para ma-save po ang bawat isa sa amin. Ngayon kung nakikita natin kung ano yung itsura natin sa loob, 'di ba? May pagsubok ka, ano yung ginagawa mo? Tinutukso ka, ano yung ginagawa mo? May masasamang tao sa paligid mo, ano yung ginagawa mo?
may kasalanan ka, dumadanas ka ng bunga nun, ano yung ginagawa mo? Lord, pakita niyo po sa bawat isa yung attitude po ng bawat isa, yung actions, yung words, yung mind, yung heart. Show them who they really are inside. Sige po, magkakaroon kayo ng vision, makikita mo yan, mararamdaman mo kung sino ka talaga sa loob. And Lord, salamat na hindi mo po kami ginajudge. Pero nandito ka, you accept us and you want to help us change from the inside out. Sa oras pong ito, yakapin mo po yung mga taong ito, Panginoon. Hindi yung panlabas. Hindi yung dahil naglilingkod sila o dahil may binibigay sila sa'yo. Yakapin mo yung loob nila. Yung nasa loob nila. At makita nila na sapat yung pag-ibig mo sa kabila ng mga kasalanan, sa kabila ng mga pagkukulang, sa kabila ng mga maling attitude nila. In the name of Jesus. Sa oras nito, tanggapin mo yung kapatawaran ng Panginoon. Tanggapin mo yung chance na binibigay niya sa'yo to work from now on, from the inside out, to serve Him, to love Him, to worship Him from the inside out, to obey Him sa lahat ng mga pinapagawa niya from the inside out. Thank you, Jesus. Salamat sa kabutihan mo. Ngayon sa oras na to, hingin mo yung tulong ni Lord na mapagtagumpayan mo yung pag-apocalypse na yan sa'yo. You can ask Him. Pwede tayo mag-pray. Holy Spirit, tulungan mo po ako. Meron akong pagsubok na ganito. Ito po yung, sige, sabihin mo lang. Ito yung tukso, ito yung laging na-encounter ko. Dito na naman po ako. Lord, ito yung bunga ng kasalanan ko. Ito yung mga ginagawa ng ibang tao sa akin. Lord, tulungan mo po ako. Sige po, open lang natin yung connection natin kay Lord ngayon. Papakita niya sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Simula ngayon. Paglabas mo dito sa church na to, uuwi ka na naman, andyan na naman sila. Ano na yung gagawin mo simula ngayon? Thank you, Lord. Hingin natin yung kapangyarihan ng Diyos sa oras na to. Lord, naniniwala ko sa kapangyarihan mo. Tulungan mo ako kung hindi ko kayang magpatawad, tulungan mo akong magpatawad. Kung hindi ko kaya, mahina yung spirit ko, Lord, tulungan mo ako na maging malakas yung spirit ko. Sige lang po, connect tayo kay Lord ngayon. Kumonect lang tayo sa Kanya. Jesus will help you. Lord, tulungan mo ako laging makita na pinatawad mo na ako. Tulungan mo ako lagi kung makita yung biyaya mo sa buhay ko. Yung lakas na meron sa'yo, yung pag-asa na meron sa'yo. In the name of Jesus. Gusto ko kayo ipag-pray sa lahat ng alam mo na mali yung naging attitude mo sa pag-apocalypse ni Lord. Taas lang po natin yung kamay natin. Papanalangin ko po kayo.
Hallelujah, Lord. Salamat po sa pag-expose sa bawat isa sa oras na ito, Panginoon. Hindi man kami makapag-testimony lahat dito or expose namin through words yung aming sitwasyon sa buhay. Pero Lord, alam mo po itong lahat, Panginoon. Alam nyo rin po yung desire ng bawat isa na makaalis sa mga bagay na ito, Panginoon. Lord, pinuputol ko sa oras na to yung sumpa, Panginoon, na naidulot ng kanilang maling pag-respond, Panginoon, sa pag-apocalypse mo. In the name of Jesus. Lord, yung tangka ng kaaway na magdire-diretso sa buhay nila, sa oras na to ay winawasak ko sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, I cut off the legal ground of the enemy na magpatuloy sa buhay nila. Dahil sa oras na to, Panginoon, binibigay nila yung buhay nila, yung heart nila in repentance, in denial, oh Lord, to live for you in the name of Jesus. Sineselyuhan ko po ng iyong banal na dugo ang bagong buhay, ang bagong chance na binigay mo, Panginoon. I speak your strength, I speak your love, oh God, I speak your peace, I speak your power, Panginoon, sa buhay ng bawat isa in the name of Jesus, na simula ngayon, Panginoon, ay magtatagumpay na sila sa kanilang mga pinagdadaanan, pagsubok, tukso, bunga ng kasalanan, masasamang tao, in the name of Jesus. Lord, lagi mo silang bulungan, Holy Spirit, yung inner witness, Panginoon. Lagi mong ipaalala sa kanila yung desisyon na ginawa nila sa oras na ito. Bigyan mo sila ng wisdom kung paano makitungo sa pag-apocalypse na ito. And bigyan mo po sila ng puso na mapagpasalamat, oh Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami hinahayaan na manatili na pangit yung inside namin. Dahil gusto mo, Panginoon, na sa pagbabalik mo, madatnan mo kami na maayos. Salamat, Panginoon. Salamat, oh God. Hallelujah. Salamat sa pagtutuwid. Salamat sa pagsubok. Salamat sa mga bunga ng kasalanan. Salamat, hallelujah. Patuloy, Lord God, na nagamitin mo. Inaalaw ka namin, oh Lord. Nagamitin mo ang mga bagay na ito upang kami ay mabago from the inside out. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Awitin po natin ang awit na ito. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Okay lang ba? Ha? Okay lang bang palakpakan si Lord? Salamat sa pagsubok. Okay lang?
Lord. Thank you, Lord. Salamat. Salamat sa masasamang tao. Okay lang? Salamat sa ano ba yun? Sa mga bunga ng kasalanan. Salamat, Panginoon. Dahil sa kanila naaayos tayo. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, tanggapin po natin ang benediksyon ng Panginoon. May the Lord God Yahweh bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Live His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan na nagmumula kay Yesu Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumayinyong lahat. At ang lahat ay magsabi ng God bless everyone. By the way, yung mga may gusto pong magpa-pray, pwede pong